Sa isang mundong hinubog ng mahika, pinanday ng bakal, at isinulat sa mga alamat ng mga bayani. Naruroon ang isang kontinente kung saan ang mga alamat ay totoo, at ang bawat espada, may kasaysayan. Ngunit ngayon, isang kapahamakan ang bumalot sa mundo. Mula sa pinakailalim ng dilim, samilang ang isang reyna ng mga demonyo. Malupit, walang puso, ang layunin niya, wasakin ang lahat ng may buhay, at ang kininang buong daigdig. Walang babala, walang awa, ang kanyang hukbo ay dumagsa na parang bagyong itim, mabilis, mabangis, walang makapigil. Sa bawat hakbang ng kanilang paglusob, mga kaharian ang gumuho, mga lungsod ang naging abo, at ang langit, nagdilim sa usok ng pagkawasak. Tumindig ang mga bayaning mandirigma, mga makapangyarihang mangkukulam, at matatapang na nilalang. Ngunit ang kanilang lakas, baliwala sa harap ng kapangyarihan ng reyna ng mga demonyo. Isa-isa silang bumagsak, hanggang sa ang sangkatauhan na lamang, ang natitirang tanglaw ng pag-asa. Ngunit kahit sila'y pinahina, nilalamon ng panloob na alitan at pag-aalsa, hindi pa rin sila sumuko. At ngayon, sa huling labang magtatakda ng kapalaran ng mundo, tinipon ng reyna ang kanyang hukbo, mga nilalang nakasuklam-suklam, mga halimaw ng dilim. Samantalang ang imperyo ng tao, ay hindi handa. Mula sa unang pagkatalo, nagsimulang gumuho ang kanilang depensa. Unti-unting bumagsak ang kanilang mundo. At sa pagbagsak ng huling tanggulan ng sangkatauhan, ang liwanag ng pag-asa, unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Wala na silang nagawa, kundi sumuko. Tuluyang limot ang mga bayani, na minsang tumindig para sa kanilang pagtatanggol. At nang bumagsak ang imperyo ng tao, ipinahayag ng reyna ng mga demonyo, Elizabeth, ang kanyang sarili bilang tanging tagapaghari sa buong mundo. Isang mundong ngayoy na balot ng kanyang aninong madilim, malamig, at puno ng kasamaan. Ngunit kahit tagumpay na, hindi siya tumigil. Patuloy niyang pinanday ang kanyang mga lihim na balak, mga layuning walang ibang nakaalam kundi siya lamang. Sa kabilang dako, ang dating kabisera ng imperyo, ay isa ng larangan ng pagkawasak. Mga demonyo ang naglipana, ang lupa'y bas ng dugo, ang hangin, puno ng abo. At sa gitna ng guho ng palasyo, kung saan minsang namayagpag ang dangal. Nakatayo ang mataas na salamangkero sa piling ng prinsipe. Tahimik, mata'y lumuluha sa pagmasid sa kanyang nawasak na mundo. Sa bulwagan ng trono, sinimula ni Salamangkero Barrow ang kanyang huling pananalita. Sa bawat salita, dumadaloy ang galit, hinagpis, at pag-asa. Isang propesya ang kanyang isinambit, na sa hinaharap, lilito ang isang bayani. Isang nilalang nagugupo kay Reyna Elizabeth, at tatubusin ang mundong ito mula sa kadiliman. Ngunit, bago pa niya matapos ang kanyang huling salita, isang suntok, isang pagtataksil, ang prinsipe, ang kanyang kasama, ang siya palang magiging salarin. Nahulog si Barrow sa malamig na sahig. Wala siyang kalaban-laban. Hindi niya inakalang, sa huli, ang mismong kanyang pinagtitiwalaan, ang unang tatapos sa kanya. Hindi na siya makakilos, wala na siyang magawa, kundi hulaan ang dahilan ng pagtataksil. Nakatayo si Prinsipe Bis Malfoy sa harap ng kanyang dating guro. Isang ngiting kunwari sa kanyang labi. Ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig niya, puro lason. Dapat mong seryosohin ang utos ng kanyang kamahalan. Aniya, malamig ang tinig. Walang nakikinig sa opinyon mo. Hindi ka nilikhang mag-isip, kundi sumunod. Walang magawa ang mataas na salamangkero. Nakahandusay, walang lakas, walang sandata, walang pag-asa, ngunit sa kanyang huling hininga, sa nag-aalab na galit at pagsisisi, isinigaw niya ang katotohanan. Taksil ka. Hindi lang sa akin, kundi sa buong sangkatauhan. Paano ko nagawang maniwala, na ikaw ang bayani sa alamat, ang tagapagligtas mula sa mga demonyo? At sa mga salitang iyon, naglaho ang maskara ng prinsipe. Nagliyab ang kanyang mga mata. Nagngit-ngit sa galit. At mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang na demonyo.
galit, puot, pagkamuhi, handa na siyang tapusin ang lahat. Isang hampas, isang salita ng paghamak, para sa kanyang guro, para sa kanyang sariling ama. Ngunit, bago damapo ang huling dagok, isang tinig ang dumagundong, makapangyarihan, mabigat, at hindi kayang balewalain. At sa mismong sandali, bago siya makapatay, napatigil ang prinsipe. At sa gitna ng katahimikan, dumating siya. Si Elizabeth. Hindi kamatayan ang hatol niya. Hindi iyon sapat. May mas mahalaga siyang balak para sa prinsipe. Kaya't kahit 1 pulgada na lang mula sa kanyang layunin, napilitan ang prinsipe na huminto. Sa kabila ng apoy ng galit sa kanyang puso, hindi niya natapos ang kanyang sinimulan. Ganun kalakas ang utos ng kanyang reyna. Elizabeth, interesado sa narinig, isang hula, isang bayani, isang taong mortal na kayang tumalo sa kanya? Nakakatawa, kapanapanabik, pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan. Wala pa siyang natatagpuang karapat-dapat na kalaban. Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng aliw. Tanging malamig na paghamak, walang kwentang nilalang. Aniya, malamig ang tinig. Mas mabuti pang ipaliwanag mo ang sinasabi mo, bago ako mawala ng pasensya. Dahil si Elizabeth, alam ang 1,000 paraan para pahirapan ang tao ng mas masahol pa sa kamatayan. At sa kanyang mapulang mata, nandoon ang pangakong iyon. At doon, sa gitna ng takot, napasigaw ang salamangkero. Ayon sa hula, isang bayani ang darating. Siya lang ang makakabunot ng banal na espada mula sa bato. At sa araw na iyon, matatapos ang paghahari ng mga demonyo sa mundo ng tao. Sa pinakaloob ng bulwagan, nakatago ang isang lihim. Isang banal na espada, nakabaon sa batong pedestal. Mahigpit na binabantayan ng panahon at katahimikan. At sa harap nito, ang salamangkero. Saglit siyang tumindig ng may tapang. Hindi ko kayo pagtataksilan. Hindi ko kayo ibubunyag. Sigaw niya. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang sangkatauhan. Ngunit, isang sulyap, isang malamig, malamlam, ngunit nakakatagos na tingin mula kay Elizabeth. At sa isang iglap, nabasag ang kanyang paninindigan. At kusa niyang naibigay, ang lahat ng impormasyong kailangang marinig ng reyna ng mga demonyo. At doon, nagsimulang gumalaw ang lupa. Umangat ang plataporma. Mula sa lihim nitong taguan, lumitaw ang matagal nang nakalimutang sandata. Ang banal na espada, Alpha. Ang una, isang espada ng alamat, isang sandatang bumagsak sa kamay ng maraming kaaway. Ang kapangyarihang kay tagal nang natutulog, ay muling nagising. Habang nakatitig sa espada, may tanong na bumalat sa isipan ni Elizabeth. Totoo kaya ang alamat na ito? May darating bang bayani, isang nilalang na kayang bumunot ng espadang ito, at tumayo laban sa akin? O baka naman, isa na namang kathang-isip ng mga mahihinang nilalang. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa hawakan ng espada, naramdaman niya ito, isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Sinauna, mabangis, buhay, tahimik siyang lumakad patungo sa trono, nalulunod sa sariling pag-iisip. Kahanga-hanga, aniya, malamig ang tinig, ngunit may bahid ng aliw. May ngiting banayad sa kanyang labi. May kislap ng hamon sa kanyang mga mata. Hihintayin ko siya rito, ang tinatawag ninyong bayani. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang paghahari ng reyna ng mga demonyo. Sa unang taon, mga hukbo ng demonyo at mga taksil ang nagbabantay sa kanyang trono. Bantay na may layuning itanim ang takot. At ang takot ay naging batas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, pumipigil ang katahimikan. Sa ikalawang taon, mas kaunti na ang bantay. Sa ika-4, iilan na lamang. At sa ika-5 taon, wala na. Wala nang bantay. Wala nang tumututol. Wala nang nagtatangkang humamon. At sa paglipas ng mga taon, ang dating malupit at madilim na pamumuno ng reyna ay naging karaniwan. Ang takot ay napalitan ng katahimikan. Ang kaguluhan ng kaayusan. At sa buong kontinente ng mga bayani, muling nabuhay ang mundo. Ang mundo ay muling naging buhay. Paan ng kalakalan ang mga lansangan.
Ang bawat nilalang, demonyo, elf, hayop-tao, gnome, at tao, ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Sa ilalim ng pamumuno ng reyna ng mga demonyo, naglaho ang mga matagal ng alitan at galit sa pagitan ng mga lahi. Dito, pantay-pantay ang lahat, walang may kinikilingan, walang nangingibabaw, at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng daigdig, namuhay ang mundo sa kapayapaan. Sa ilalim ng tila malamig ngunit matatag na kamay ni Elizabeth, umunlad ang kontinente ng mga bayani. Lungsod ay naitayo, kayamanan ay damaloy, at ang katahimikan ay naging batas. Ngunit sa bawat katahimikan, may ibinubulong ang takot. Paano kung bumalik ang bayani sa Propacia? Ang tagapagligtas, ang magbabalik ng kaguluhan sa kapalit ng kalayaan. At dahil dito, itinatag ang alyansang laban sa bayani. Isang samahang naglalayong pigilan ang pagbabalik ng hinirang. Sa gitna ng kanyang imperyo, nanatili si Elizabeth sa trono. Muling itinayo ang bulwagan, matayog, makapangyarihan. Isang sagisag ng kanyang walang kapantay na pamumuno. Dumating ang mga sugo mula sa iba't ibang lahi at kaharian. At sa kanilang paglapit, iisa ang tanong. May balita na ba sa bayani ng Propacia? Ang unang sumagot, ang lahi ng mga elf. Lumapit si Twilia, kanselyar ng mga elf. Mataas ang noo, banayad ang tinig. Naipadala na namin ang lahat ng aming wood insect scouts. Sa gubat, sa bundok, maging sa mga lumang guho. Ngunit wala kaming natagpuan. Ni anino ng bayani, wala. Lumapit si Heimerdinger, kanselyar ng lahi ng mga duwende. Bahagyang ngumiti, at buong katapatan niyang inamin. Hindi kami eksperto sa pangangalap ng impormasyon. Ngunit sinuyod na namin ang lahat ng tindahan ng armas sa imperyo. At base sa aming pagsusuri, wala kaming natagpuang kaina-hinala. Sunod na tumayo ang kinatawan ng sangkatauhan. Si Aristotle, mayabang, mapangmataas, puno ng kumpiyansa, kahit pa dumating ang hinirang na bayani. Hindi niya kayang tapatan tayong lahat. Wala tayong dapat ipag-alala, ngunit bago pa siya makalayo sa sariling kayabangan. Sumiklab ang tinig ng kanselyar ng mga demonyo, si Jim. Halos nanginginig sa galit. Hindi mo alam, dahil bago ka lang dito. Ngunit ang kanyang kamahalan, hindi kailanman natakot sa bayani ng Propacia. Sa katunayan, nais pa nga niyang ito'y dumating. At sa mahinang bulong, puno ng paggalang. Lihim niyang tinipon ang mga sinaunang aklat, ng mahika, ng digmaan, at pinag-aaralan niya silang lahat. Mula sa gilid, tumugon ang kanselyar ng mga hayop-tao. Tahimik, mababa ang boses, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang pananalita. Kung nanaisin niya, kayang wasakin ng reyna ang buong kontinente ng mga bayani. Sa loob ng ilang segundo, at sa katahimikang sumunod, bumulalas ang elf. Kasalanan to ng hanggal na si Barrow. Anong Propacia? Puro kabaliwan. Kalokohan lang yan. Sa piling ng kanyang kamahalan, ang tinatawag na hinirang na bayani ay maaari na lang mabura sa kasaysayan. Ngunit bago pa man lumamig ang usapan, may ingay na gamambala sa pintuan. Bumukas ang mga pinto, at isang matandang gasgusing lalaki ang sumugod papasok. Sumisigaw habang nagkakandara pa. Ikansela ang bayani. Kanselahin ang bayani. Napabuntong hininga si Heimerdinger. Tuwing may binabanggit si Barrow, bigla na lang siyang lumilitaw. Gaya ng kasabihan. At oo nga, siya ngayon. Barrow Smith. Dati mataas na salamangkero at pari ng sangkatauhan. Ngayon, suot ang isang maluwag na kamiseta at rosas na salawal. Sumisigaw, paikot-ikot sa bulwagan. Minsang huwaran ng dangal. Ngayoy alipin ng kanyang sariling kahibangan. Pangulo ng fan club ni Elizabeth. At pinuno ng samahan laban sa hinirang na bayani. Isang iglap, isang palakpak. Mula sa palad ng reyna, bumulwak ang mahika. Isang halimaw na enerhiya. Parang higanteng kamay na hindi nakikita. Ang palm unit sa hangin. Sinunggaban si Barrow. Inangat sa ere. Naubusan ng hininga. Nagkalat ang mga papel, libro, at kalat na dala niya.
Hinayla siyang palapit sa trono. At doon, lumapit si Elizabeth. Nakasuot ng ngiting banayad, ngunit ang mga mata ay puno ng banta. Saan na ang hinirang na bayani? Walang kalaban-laban, nanginginig, nanghihina. Si Barrow ay halos hindi makapagsalita, marahil, hindi naman talaga totoo ang propesya. O baka, iba ang ibig sabihin nito. Hindi ito ang iniisip nating lahat. Isipin mo si kanyang kamahalan. Walang kapantay, walang kaambing. Ang tunay na reyna ng mundong ito. Ngunit sa gitna ng tila mahinahong usapan, pumasok ang batang prinsipe. May ngiting kunwari, may tinig ng paggalang. Tama ang matandang pari, aniya. Isang malaking insulto na iugnay ang hanggal na propesya sa kanyang kamahalan. At marahil, may nadiskubre siya kamakailan kaya naglakas loob na magsalita. Ngunit hindi na siya natapos. Isang sampal ang dumating, matindi, malutong, galing mismo sa reyna. Nawalan siya ng malay, walang tingin, walang awa. Itinapon siya tulad ng isang basura. Lumayas ka. Pagkamulat niya, durog ang kanyang dignidad. At sa huli, napabulong lamang siya. Sang-ayon po ako. Ako'y walang halaga. Ngunit hindi pa siya ligtas. Galit ang bumalat sa reyna. Basura. Isang pitik. Isang bugso ng mahika ang humadya sa pari papunta sa pader. Bumaon ang kalahati ng katawan. Nakalabas lamang ang dulo ng balabal. At ang rosas na salawal. Isang katawa-tawang katapusan para sa isang dating dakila. At mula sa gitna ng bulwagan, tumindig si Elizabeth. Matikas, matapang, makapangyarihan. Ako ang reyna ng lahat ng bagay. Ako ang nasa rurok ng mundong ito. Nasa aking mga palad ang kapangyarihang sumaklaw sa lahat. At ako'y naghihintay, sa bayani ng propesya, hindi upang matalo, kundi upang mas lalo pang maging dakila. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan niya ang lahat ng aklat ng sinaunang mahika. At sa dulo ng lahat ng pagsubok, nilikha niya ang mahikang wakas. Ang kanyang huling alas, para sa araw ng paghaharap. Lumapit siya, mabagal, papunta sa espada ng alamat. 15 taon niyang pinagmamasdan, sinisinaga ng araw, binalot ng ginto at mga hiyas. Ang espada ng alamat, at sa katahimikan ng bulwagan. Pabulong ang kanyang tanong, nasaan ka na? Nasaan na ang bayani? Hindi kumikibo si Elizabeth, hindi kumukurap, hindi humihinga, nakatitig lamang sa espada. Nasa harapan niya ito, isang hininga ang layo. Kumikinang sa liwanag, maganda, mapanganib, makapangyarihan. At kung ang bayani ng propesya ay hindi lalapit sa kanya, siya mismo ang lalapit sa bayani. Hinawakan niya ang puluhan ng espada. Ang kanyang mukha, matigas. Walang emosyon, ngunit ang determinasyon, naglalagablab. Matagal na itong nawala sa kanyang anyo. Ngunit ngayon, narito ulit. Nang makita ng lahat kung ano ang binabalak ng kanilang reyna, namutla ang bawat isa. Hindi maaari, hindi niya pwedeng subukan yan. Sabay-sabay silang nagsigawan. Itigil ninyo, kamahalan, huwag po. Ngunit si Elizabeth, hindi nagpatinag, mas hinigpitan niya ang kapit. At sa tinig na halos bulong, ngunit pamunit sa katahimikan. Darating ako, para sa iyo. Hinayla niya ang espada, at sumambulat ang mahika, kislap, lakas, liwanag, hangin, kidlat, bamalat ang enerhiya sa buong silid. Mula sa kanyang katawan, bumulusok ang kapangyarihang matagal nang pinipigil. Ngunit kahit ganoon, hindi bumigay ang espada, at siya'y patuloy na humila. Humila pa, pawis ang bumagsak sa kanyang mukha. Maganda, oo, ngunit nakakatakot. Isang reyna, isang halimaw, isang diyosa. Ang buong bulwagan ay nilamon ng bagyong mahika. Pader ay gumuho, hangin ay nagngit-ngit, lahat ng naroroon ay tinangay. Walang nakatindig, walang makakilos, hanggang sa ang kansilyar ng mga demonyo. Gumuhit ng kalasag, isang pananggalang ng mahika. Sa huling sandali, naligtas ang lahat. Maliban sa matandang pari, na ngayoy umiikot sa ere. Kasama ng bahagi ng gumuhong pader. Mabagal, tahimik, puno ng tensyon.
Walang nakaimik, walang gumalaw. Ang lahat ay nakatitig lamang sa reyna at sa espada na ngayon ay hawak niya. Hindi nila maabot ang kanilang gulat. Ang banal na espada na hugot ng Demon Queen. Pabilis, papataas ang enerhiya. Isang buhawi ng enerhiya ang sumabog pataas. Binutes ang kisame ng palasyo na parang papel. Sumalpok sa langit ang puwersang yun na para bang isinilang ang bagong kapalaran. Si Elizabeth nagtagumpay, maanghang, mapanukso ang tono. At sa gitna ng usok at pagkawasak, tumindig siya, matikas, matapang, hawak ang espada ng alamat. At may mapanuyang ngiti, siya ay nagtanong. Sinong nagsabing bayani lang ang pwedeng humugat ng espadang ito? Mabagal, may bigat. Balak na sana niyang itapon ito. Parang abo, parang basura, ngunit bigla, may bumalot sa kanyang paningin. Mahinang musikal na tunog ng pagbabago. Lambak, bundok, isang tahanang nakatago sa kalikasan. Malabo man, sapat na yon. Alam niya kung saan nagtatago ang bayani. Malalim, mabangis ng ngiti. Ayon ka pala, ibinuka niya ang kanyang palad. Nagsimulang lumutang ang mga sinaunang simbolo. Sumiklab ang kanyang katawan sa liwanag at mahikang wika, na matagal nang nalimot ng panahon. Naghahanda siyang lumisan, diretso sa kinaroroonan ng bayani. Madali, sabik na tinig. Ngunit isang tinig ang sumigaw. Kamahalan, isama niyo ako, ang prinsipe, ang alipin niyang sip-sip. Pilit siyang umaabot. Hayaan niyong maglingkod pa ako sa inyo. Ngunit bago pa siya makalapit, naglahong parang usok si Elizabeth. Isang hibla ng kanyang pulang buhok. Iyon lang ang naiwan sa kamay ng prinsipe. Tahimik, pabulong, guro ko, Elizabeth, at siya'y nanatiling nakatayo, litong-lito, nakaunat ang kamay sa kawalan. Samantala, sa isang baryo sa gitna ng isang lambak, napapalibutan ng mga bundok na di mapasok, sa pinakadulo ng kontinente ng mga bayani. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang binatang magsasaka ang masipag na nagtatrabaho sa bukid. Ang kanyang malaking sombrero hindi sapat upang takpan ang init. Pinupunasan niya ang kanyang pawis, tahimik, kontento. Ito ang alamat na bayani. Ngunit sa ngayon, isa lamang siyang payak na nilalang, walang kaalam-alam sa kapalarang naghihintay sa kanya. Dahil siya, hindi talaga taga-mundong ito. Ang pangalan niya ay Li Ping. Dati siyang ordinaryong office worker. Walang hilig sa laro, anime, o kahit ano pang kababalaghan. Ang tanging nagpapasaya sa kanya, abono, pag-aani, pag-aalaga ng hayop, simpleng pamumuhay, tahimik, walang gulo, isang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Hanggang isang araw, naglaho ang lahat. Ang tanging naiwan sa kamay niya, hawakan ng pampublikong sasakyan. Pagmulat niya ng mata, mga dragon, ibang langit, ibang hangin, ibang mundo, hindi ito panaginip. Ito na ang simula. Isang misteryosong novice system ang gumabay sa kanya. Unti-unti, natutunan niya ang simpleng pamumuhay sa mundong yun. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang tunay na saya. Hanggang isang araw, may mensahe. Li Ping, tapos na ang iyong training. Panahon na upang simulan ang pakikipagsapalaran. Pero tumanggi siya, masaya na siya sa village. Tahimik, mapayapa, sunod-sunod ang mga mensahe, mag-aral ng mahika, lumaban, talunin ng Demon Queen. Ikaw ang piniling bayani. Pero ang sagot ni Li Ping, ayokong pumatay, gusto ko lang manirahan dito. Bahagyang pataas ang tensyon. Hindi tumigil ang system. Hinimok siya, kinulit, tinakat, tinukso. Pero wala itong kapangyarihang pilitin siya. Kaya si Li Ping, nagpasya, bahala na ang mundo, bahala na ang Demon King. Ako'y mananatili. Sa loob ng village ay may mahiwagang time barrier. Isang araw ay mas mahaba sa 24 na oras. Mas maraming oras upang maging perpekto. At ginamit ni Li Ping ang bawat segundo. Naging bihasa sa pagsasaka, sa pangangaso, sa paggawa, sa meditasyon. Hindi siya marunong ng espada o mahika, pero wala siyang pakialam.
Itinayo niya ang kanyang paraisong tahanan mula sa basura. Isang simpleng buhay na puno ng kapayapaan. Biglang tunog ng pagsabog, hanggang isang araw, sumabog ang barrier, at lumitaw ang huling mensahe ng system, mas mahigit, gaano ka ba kawalang kwenta, sa mundong ito ng espada at mahika. Tumigil ang musika, mabigat na katahimikan. Tahimik, mabagal, may tensyon. Sa mundong ito ng espada at mahika, kung saan maaari kang maging kahit sino, at gawin ang lahat ng iyong maibigan. Ikaw, nagsasaka lang. Araw-araw, walang iba, hindi mo pinapansin ang mga paalala ko. Hindi ka alamat na bayani. Ang alam mo lang, mangolekta ng points at ipalit sa mga gamit panlinis. Ayaw mong matuto ng espada. Ayaw mong gumamit ng mahika. Wala kang interes sa adventure features ko. Nakakainis. Nakakabwisit ka. Sana mamatay ka sa kamay ng Demon King. Biglang putol, saglit na katahimikan. At sa isang iglap, naglaho ang system. Huminga ng malalim si Li Ping. Tahimik. Wala nang istorbo. Sa wakas, katahimikan. Pagod sa buong araw na trabaho, napagdesisyonan niyang magluto. Pero kulang na sa panggatong. Naalala niya na iwan niya ang palakol sa gubat. Tumatakbo ang oras. Habang papunta sa troso, dumilim ang langit. Kulog, kidlat, hangin. Ano to? Bulong niya habang tumitingala. At mula sa ulap, bumaba ang isang anino. Malamig, mabigat ang musika. Isang nilalang na nakabalot sa kidlat at kapangyarihan. Elizabeth, ang reyna ng mga demonyo. Ang halimaw ng mga alamat. Ngunit ang bayani, tumakbo, hindi palayo sa kanya. Hindi. Tumakbo para iligtas ang kanyang tuyong isda't longganisa mula sa ulan. Ano to? Ito ba ang bayani sa Propecia? Samantala, si Li, masaya. Ligtas ang mga isda. Wong Kai, ang kanyang robo-asong kasama. Tahol ng tahol sa langit. Li, kalma lang, ulan lang yan. Pero, hindi ito ordinaryong ulan. Sa wakas, tumitig siya sa langit. Isang aninong kakaiba. Isang hugis na hindi niya maipaliwanag. Ano to, Wong Kai? Malamig at nangungutya. Hindi niya ba ako nakikita? Sa wakas, narinig ni Li ang tinig. Nataranta. Nag-sorry agad. Pero sa loob-loob niya, bakit may nakapasok dito? Di ba't ligtas ang Newbie Village? Elizabeth, seryoso at malamig. Subukan natin. Nagsimula siyang mag-cast ng spell. Isang bagay ang mabilis na lumipad patungo kay Li. Wala siyang nagawa, itinakip ang kamay. Pero, hindi siya tinamaan. Sa halip, ang espada ay umikot sa paligid niya. At dahan-daang, bumagsak sa kanyang kamay. Ang banal na espada, Alpha. Si Elizabeth, natigilan. Ang espada, hindi nagkakamali. Ito na nga, ang huling alamat, ang bayani. Ngunit, napakahina niya. Mas mahina pa sa kanyang mga sundalo. May tinatago ba siya? O isa lang siyang hanggal na pinili ng tadhana? Elizabeth, kalmado pero may halimaw sa tono. Ako si Elizabeth, ang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan. At ngayong araw, wawasakin ko ang huling bayani ng mundo. Li Ping, takot na takot. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isipan. Bakit narito ang reyna ng mga demonyo? Hindi ko naman nilisan ang nayon. Tahol ng tahol ang tapat niyang aso-robot na si Wong Kai, tila ba nagbababala ng kapahamakan. Pinilit siyang patahimikin ni Li, takot na baka lalo lang magalit si Elizabeth. Malalim, may biglang tensyon pagdating ng mahika. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, pinakawalan ng reyna ang mahika ng kadiliman. 3 dambuhalang sagisag ang lumitaw sa kalangitan. At mula roon, bumaba ang mga higanteng bulalakaw. Handang durugin ang lahat sa ibaba. Biglang realization, mabagal at mabigat. Sa wakas, napagtanto ni Li. Tila nga, itinatakda ng tadhana ang pagkikita naming ito. Buong loob, mahinahon. Tahimik niyang ibinagsak ang kanyang espada. Isang baguhan lang ako, pero dumating na ang huling kalaban sa mismong pintuan ko. Anong magagawa ko? Kundi tanggapin ito. Simple, kalmado, may lungkot. Tumalikod siya at naglakad pauwi.
Iniwan si Wong Kai, handa sa laban. Mabagal, habang nakatayo sa pintuan ng kanyang tahanan. Nagbalik tanaw siya sa lahat ng masayang alaala. Mga panahong tahimik, payapa, kumpleto, wala akong pinagsisisihan. At isinara niya ang pintuan. Tahimik na hinintay ang kanyang kapalaran. Naguguluhang tono boses ni Elizabeth. Ano to? Bakit niya binitiwan ang sandata? Bakit siya ngumiti? Naglalagablab na galit. Taksil ka. Paano mong nagagawang tumalikod sa akin? Mamatay ka.